Mga kabayan, maraming umalmang Pilipino at ikinadismaya ng ating mga kababayan ang naging hakbang o plano ni DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla kung saan ay kinumpirma nito na magsusimiti siya ng aplikasyon sa Judicial and Bar Council para sa posisyong ombudsman bago matapos ang linggong ito. Ayon kay Remulla, mag-a-apply siya sa ombudsman at magre-retiro bilang Justice Secretary. Ito ay bilang paghahanda sa pagre-retiro naman ni Ombudsman Samuel Martires ngayong July 27, 2025 matapos ang kanyang 7 taong termino. Dahil dito, nangangamba tuloy ang ating mga kababayan, partikular ang mga DDS supporters kapag naging ombudsman na si Boying Remulla dahil tuluyan ng mawawala ang judicial system sa ating bansa. Mag-a-apply pa lang ako. I'm submitting my application by Friday, before Friday. Bakit, sir? Wala. I think that I have a lot to offer there. I have to talk to the JBC about it first. I think the JBC is in the best position to appreciate whatever I have to offer for as ombudsman. I think that we're solidly organized here, and it can stand on its own if the succession is okay. Nakikita ng ilang grupo na planado ito ni Remulla at ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Lumalabas kasi na malaki ang posibilidad na maging ombudsman si Remulla lalo't naging DOJ Secretary siya at siguradong siya ang pipiliin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil dito, hindi naniniwala ang ating mga kababayan na mag-a-apply pa lang si Remulla bilang bagong ombudsman dahil planado na ito at napag-usapan na noon pa man bago dumating ang pagtatapos ng termino ni Ombudsman Samuel Martires na itinilaga ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po out of the blue yung sinasabi na magfa-file or mag-a-apply itong si Remulla as bagong ombudsman. Hindi po, matagal na nilang pinag-uusapan yan. Pinaghahandaan nila yan na pagdating at pagkatapos ng termino nitong si Martires, siya na ang isusunod nila. Bakit kamo? Kasi sila yung nasa kaso sa ombudsman eh. Isa yan sa reasons kung bakit si Remulla ang ilalagay nilang ombudsman. Sa maniwala kahit sa hindi, si Remulla na ang susunod na ombudsman. Wala na. No doubt. So dito, kay Remulla, nakita natin ang dami nila dyan na nakasuhan sa ombudsman. Pag si Remulla ang naging ombudsman, ano sa tingin ninyo mangyayari dyan sa mga kaso na yan? So, dito sa part na kinasuhan sila, ang posibilidad na mangyayari dyan is i-dismiss nila. I-dismiss ng bagong ombudsman. Kung matatandaan, sinampahan ng kaso sa ombudsman ni Senator Amy Marcos itong si DOJ Secretary Boying Remulla at iba pang opisyal ng ating gobyerno dahil sa sabuatan nila upang iligal na ipakidnap si Tatay Digong at ipadala sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senator Amy, maraming nilabag si Remulla bilang DOJ Secretary kung saan ay umaastang korte at naghahatol sila na parang sila na ang husgado. Iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, si DOJ Secretary Remulla Boying maaring managot sa violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of Immigration versus Juan Wenle. Maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ayon sa isang DDS vlogger na si Jojo de Guzman, masyadong matalino at tuso itong si Remulla kung saan ay alam ang gagawing pag-iwas sa mga kasong kinakaharap niya na isinampa sa ombudsman. Dahil dito, kapag tuluyan na upo bilang ombudsman itong si Boying Remulla, siguradong wala ng pag-asa na manalo pa ang pamilya Duterte, partikular ang kinakaharap na impeachment complaint laban dito kay BP Sara Duterte.
The same time na 10 days nang binigay kila Remulla at 10 days na ibinigay kay VP Sara, sumagot na yung kampo ni VP Sara pero si Remulla hindi pa sila sumasagot. Ngayon, coming this new ombudsman, ano sa tingin ninyo ang gagawin nila kay VP Sara Duterte? Ura mismo, ang gagawin nila, talagang makakasuhan itong si VP Sara. Talagang magpupurso, mag-a-advance na ito. Kasi kung titignan natin, ano ba ang connection nito dito sa impeachment? Nakita ninyo, ang bagong ombudsman magtatapos sa July 27. July 28 or July 29 mangyayari yung impeachment trial. So nakikita ninyo yung flow ng impeachment at saka yung bagong ombudsman kasi ita-timing nila yan. Pagdating ng July 27, may bago ng ombudsman. So, pagdating ng 28 at 29, kung mangyayari yung impeachment, kung mananalo si VP Sara sa impeachment trial, magmamatter na dito yung bagong ombudsman. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, payag ka ba? Usang-ayon ba kayo na maging ombudsman itong si DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, kung saan ay kilalang kritiko ng mga Duterte at kakampi ng mga Marcos? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ruth, kinumpirma nga ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang kanyang intensyon na maging susunod na ombudsman na magsisiyasat sa katiwalaan sa gobyerno. Sabi niya, marami pa siyang maiaalok bilang public official kaya gusto niyang subukan mag-apply. Sa July 27, nakatakdang magretiro bilang ombudsman si Samuel Martires na itinalaga ng nakaraang administrasyon. Matatandaan na naghain ng reklamo si Senadora Amy Marcos laban sa kanya kaugnay ng pagkakaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi naman ni Remulla, ang Judicial Bar and Council ang pwedeng sumuri kung makaaapekto itong reklamo sa kanyang application na iparating na raw ni Remulla kay Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang plano. Meron din daw siyang mga pangalan na pwedeng irekomenda na pumalit sa kanya sa Department of Justice. Kumpiyansa naman si Remulla na mananatili ang mga sinimulan niya sa kagawaran kahit na lumipat siya bilang ombudsman. Pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Secretary Remulla. Mag-a-apply pa lang ako. I'm submitting my application by Friday, before Friday. Bakit, sir? Wala. I think that I have a lot to offer there. I have to talk to the JBC about it first. I think the JBC is in the best position to appreciate whatever I have to offer for as ombudsman. I think that we're solidly organized here, and it can stand on its own if the succession is okay. Ruth, sakaling maitalaga si Remulla bilang susunod na ombudsman, posible niyang hawakan yung investigasyon laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Yan muna ang latest. Ruth? Unang-una, I don't buy the idea or his statement na sinasabi niya na siya po ay mag-a-apply. Hindi na po niya kailangang mag-apply. Nag-usap-usap na yung mga yan na siya dapat ang papalit. Kasi of all na pwedeng pumalit as ombudsman, bakit siya pa? Bakit siya pa na may kaso sa ombudsman na i-file nitong si Senator Amy Marcos? Yan yung pangalawang issue dyan eh. Una, sa akin hindi na yan mag-a-apply. Sinasabi lang in public na mag-a-apply siya pero hindi na kailangan. Maybe for formality's sake, yes, pero nakaplansya na yan. Planchado na po yan. Pangalawa, yung tinanong ng media kung hindi ba ito conflict of interest kasi may kaso siya sila sa ombudsman. Sabi niya hindi po pwedeng hindi yun. Conflict of interest talaga yun kasi siya na yung papalit as ombudsman.
So the reason why napakadelikado po ito at hindi magandang precedence sa justice system ng Pilipinas natin dahil meron na itong kumbaga dapat ito, kumbaga sa kaso dapat mag-inhibit na siya dapat. Pero hindi eh. Siya pa talaga ang tatayong ombudsman to think na kumbaga yung mga circumstances or underlying circumstances nandyan na yan eh. Kumbaga tainted na. Bakit? Kasi may kaso siya sa ombudsman. At nakita natin kung ano yung ginagawa nilang tirada sa mga Duterte. Isa yan sa reasons kung bakit si Remulla ang ilalagay nilang ombudsman. Sa maniwala ka sa hindi, si Remulla na ang susunod na ombudsman. Wala na. No doubt. Wala na yung halata na eh. Yan yung tungo natin yan. Huwag na kayong umasa na meron silang ibang pagpipilian. Wala na silang ibang isusunod, ilalagay as ombudsman dyan, kundi si Remulla. Nakita nyo naman anong nangyari kay Torre, di ba? Sa lahat ng mga pwedeng maging susunod na PNP chief. Bakit si Torre? Because Torre has this very para sa kanila outstanding achievement doon sa kay Pastor Kibuloy at kay PRRD. So dito kay Remulla nakita natin ang dami nila diyan na nakasuhan sa ombudsman. Pag si Remulla ang naging ombudsman, ano sa tingin ninyo mangyayari diyan sa mga kaso na yan? Because last week binigyan ng ombudsman itong sila Remulla ng 10 days para sumagot. Ngayon ang gagawin nila diyan after ng 10 days, maghahain ulit sila na i-postpone ulit yung pagbibigay nila ng kanilang affidavit or sagot dito sa kaso na ito. Kasi last March pa ito na inihain o April na inihain ito ni Senator Amy Marcos pero nag-succeed sila sa pagpostpone sa pagsagot. The same time din sa pagbibigay ng ombudsman ng 10 days kay VP Sara para sumagot, which sumagot na si VP Sara 3 days ago, sumagot na siya dyan. Diba? So, dito sa part na kinasuhan sila, ang posibilidad na mangyayari dyan is i-dismiss nila. I-dismiss ng bagong ombudsman. The same time na 10 days nang binigay kay Remulla at 10 days na ibinigay kay VP Sara, sumagot na yung kampo ni VP Sara pero si Remulla hindi pa sila sumasagot. Ngayon, coming this new ombudsman, ano sa tingin ninyo ang gagawin nila kay VP Sara Duterte? Ura mismo, ang gagawin nila talagang makakasuhan itong si VP Sara. Talagang magpupurso, mag-a-advance na ito. Kasi kung titignan natin, ano ba ang connection nito dito sa impeachment? Nakita ninyo, ang bagong ombudsman magtatapos sa July 27. Alright? Ang impeachment trial ay mangyayari sa, I think, after ng SONA nitong si Marcos Jr. Maybe July 28 or July 29 mangyayari yung impeachment trial. Ngayon, ang House, nag-file sila or nag-motion sila na yung ombudsman or nag-file sila ng motion sa ombudsman na i-postpone yung ginagawang investigation ng ombudsman regarding dito sa case ni VP Sara para matapos muna yung impeachment trial. Which pumayag ang ombudsman. So nakikita ninyo yung flow ng impeachment at saka yung bagong ombudsman kasi itatiming nila yan. Pagdating ng July 27, may bago ng ombudsman. So, pagdating ng 28 at 29 kung mangyayari yung impeachment, pag naging successful yung impeachment, well, hindi na magmamatter yung ombudsman case ni VP Sara. Okay? Unless kung gusto nilang ipakulong si VP Sara, magmamatter pa rin yun. Pero, pag dating ng impeachment trial at natalo
or nanalo si VP Sara kasi we're talking about numbers game ito eh. Mas marami talaga ang papabor kay VP Sara dito sa new sets of senator at yung old one. So, kung mananalo si VP Sara sa impeachment trial, magmamatter na dito yung bagong ombudsman or yung case sa ombudsman kasi may bago ng ombudsman. Kaya hindi po basta-basta or hindi po out of the blue yung sinasabi na magfa-file or mag-a-apply itong si Remulla as bagong ombudsman. Hindi po, matagal na nilang pinag-uusapan yan. Pinaghahandaan nila yan na pagdating at pagkatapos ng termino nitong si Martires, siya na ang isusunod nila. Bakit kamo? Kasi sila yung nasa kaso sa ombudsman eh. At we're talking about they are the group effort team sa pagpapabagsak sa mga Duterte. So hindi po yan nagkataon lang or out of the blue. Hindi po nagkataon na dahil siya yung nararapat doon. Siya talaga nararapat in terms of dahil siya yung magiging berdugo sa pagpapabagsak kay VP Sara. Minsan na natin napatunayan na sinabi ni DOJ Remulla noon sa kanyang case doon sa anak niya na bilang DOJ Secretary hindi po maimpluwensyahan yung kaso ng anak ko dahil porke ako ay Secretary ng Department of Justice. Pero later on, napalaya ang kanyang anak. So maniniwala pa ba tayo na hindi talaga nila personalin si VP Sara pag siya talaga ang susunod na ombudsman dito? Maniwala kayo sa hindi, siya yung susunod na ombudsman. And to conclude, I therefore conclude pag siya talaga ang magiging ombudsman, patay na ang justice system natin. Ito na yung sinasabi natin na patay na ang justice system natin dahil hawak na nila in contrast dito sa kay Tatay Digong na kahit siya yung nag-appoint kay Martires, never na kinausap na ito ikulong ito ipalayain ito, never ginawa yan ni Duterte. Pero kay Marcos Jr., under Marcos Jr., nakita na natin maraming traces of irregularity, maraming traces of persecution, maraming traces of pagtatraidor. Hindi malayong mangyari itong gagawin nilang bagong ombudsman si Remulla. Bigyan natin ng opinion, reaction, yung dumaan sa aking wall, post bago lang ni Attorney Roy Nagwanson. Sabi niya, sinasabihan nyo ako, kasi ang dami niya ng fans ngayon, 608,000 nata. Ang dami niya ng followers at karamihan mga DDS. So, mga DDS, sabi kay Ma'am Roy Nagwanson, sinasabihan nyo ako, mag-apply ako ng ombudsman. Sabi niya, paano kung ako ang napiling ombudsman? Di, kakasuhan ko silang lahat. Di, patay silang lahat. So, mag-apply ako, sabi niya. Tapos ang mamimili, siguro, di ba, Judicial and Bar Council pa ang sasalang. I-trim down ang mga applicants. Granting. Isa siya sa i-recommend, ang alam ko yan, 3 ata eh. Kasama ang pangalan Attorney Gwanson kasi overqualified siya eh. Binasa ko yung mga comments. Overqualified ka, ma'am. Sige na, apply na. Granting. Isa siya. Kaya ang makakalaban niya, Secretary Boying Remulla. Sino sa tingin nyo ang pipiliin ng presidente? Noon pa yan, grabe, kampanyahan nung 2022, gusto nang ipa-disqualify ni Commissioner Roy Nagwanson ang candidate Bongbong Marcos, hindi tayo naniwala. Ngayon, ang pipili ngayon, yung gusto niyang ipa-disqualify, pipiliin ba ako? Marcos Jr.? Huwag na lang. Anyway,
Yan ang talagang may balls. Ang ombudsman kasi, usually yan, yung hindi siya naging politiko. But anyway, si Atty. Roy naging mayor pala. Alang mayor. Di ba, politiko rin. But lately, yung mga posisyon niya? Mga matitino. COA Commissioner, COMELEC Commissioner. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan siya ng mga So, this time, yun na. Kasi independent body ang ombudsman. Kaya, bagay na bagay itong ombudsman kay Ombudsman Samuel Martires. The best.